Okay, for today's video is update po tayo ng airport dito sa Davao City, no? Or Francisco Bangoy International Airport, Davao City. Kung anong hitsura sa loob, sa labas, sa gitna, lahat, no? Na pwede nating puntahan ngayon. So at least maipakita ko ho sa inyo. Kasi kahit pa sabihin ko sa inyo na wala namang parang ganap, walang masyadong bagong ano dito, walang bagong ganap, no? Walang bagong development. Baka hindi kayo may niwala kung sasabihin ko lang. Siyempre mas maganda na meron tayong camera, i-document natin. So ito yung ano ha, andito tayo ngayon sa my gate number 7 and pakita ko sa inyo ang pwedeng makita. Ganun pa rin, no? Nothing's changed, although may mga may mga nababago lang. Like dati merong natitinda dito siguro sa sari-sari store na merong ang komento na hindi daw siya, parang hindi daw mukhang airport o anong klaseng airport daw itong Davao International Airport, na meron daw sari-sari store sa loob ng gate, oh. Sa gate area. So dito yon, dito yon na portion yan, sa dulo. So ngayon may mga tao na, so wala na siya, matagal na rin sila nawala. Siguro mailan basta nitong huli kong biyahe lipad. Okay, so punta tayo sa kabila. Itong ating kinatatayuan, ito yung pinakadulong gate 6, 7 and 8. Kung ano ba dito, kung may mga bago bang development. So far wala talaga siya, no? So yung airport talaga natin dito sa Davao City, take it or leave it, aminin man natin o hindi, whether we like it or not, ano na talaga, outdated yung ano natin, antiquated, dilapidated, yung ano natin airport. Pero at least malinis, hindi maingay, hindi magulo, walang laglag bala, pero hindi tayo magsisitil sa ganun lang, ha. Like, deserve din naman talaga natin mga taga Davao na magkakaroon ng magandang airport. At ito yung kasalanan ng mga Duterte, of course. Yan ay nasa national, kasi Kaap ang may hawak dito, hindi kasi ito private. Kaya walang magagawa ang city mayor ng Davao City. Ganda ng Mount Apo. So Civil Aviation Authority of the Philippines, sila yung may tawag nito, sila yung may pasya dyan, nakasalalay, no? Sila yung responsible sa pagpapaganda ng airport. So yung tubig dito meron pa rin, no? At lahat naman yata siguro ng airport, libre yung tubig sa loob, sa my gate area. Okay, so kamotong sa Pikas dati, no? Dito. Kumoy, Oo. Hawalin mo dito. gamit ang area sir. Gamit ang area. Hindi mo nga playground sa mga bata sa ngagi sir. Mao. Duha. Diba? 40, di ba? Oh. So, yun, no? Kaya bali, yun dati na andoon na tindahan, sari-sari store, yun na yun, doon na yun. So, narinig naman sinabi niya na kaya sila lumipat ulit dito kasi yung area ginawang playground ng mga bata. Maganda. Sige, puntahan natin kung playground pa rin ba siya ng mga bata hanggang ngayon. Kasi kita ko may mga tao nakaupo, oh. Di ba? Ayan, parang mga drawing ng mga bata. Pero yung hindi naman siya ginagamit ng mga bata. Or wala tayo nakikita mga bata na naglalaro. So tara, puntahan natin yung playground na sinasabi ni Kuya na sari-sari store cashier. Okay, ito yung playground na ginamit daw. Ginamit yung lugar as playground, pero parang wala man. So yun, no, bali ang lugar, playground, yung labas sana yan. Pero wala namang walang mga makita ang yung mga mat na nakalatag para mga bata maglaro. So walang ganon, ibig sabihin wala na rin. Anyway, yan lang, no? Yung mga isa yun sa ating mga namataan dito na bago, na nga dating sari-sari store, ngayon wala na. So punta tayo sa ibang gate. Actually, lagi ako sumasakay ng Cebu Pacific. Hindi ako masyadong sumasakay ng PAL. Actually, 2 beses pa lang. Wait lang, tama ba? 2 beses. Nakapag-PAL. Mahal kasi ng PAL. Oo. Tsaka hindi ko kabisado mag-book sa PAL.
Sa ano kasi, sa Cebu Pacific, ang dali lang. Napaka-accessible. Kaya hindi ko masyadong nasakyan ang PAL. Hindi ko masyadong na-explore tong lugar na to dito. Sa gate number 543. So, puntahan natin. Yan, PAL. So, ibig sabihin, masikip ang sa PAL area. Which is okay lang, hindi sila ganun ka-spacious kasi kunti lang naman yung flight ng PAL. Hindi sila gagaya sa Cebu Pacific na siguro 100 araw-araw. Hindi ko alam dito kung PAL ba to or AirAsia. Tingnan natin. PAL pa rin. So, dalawang kwarto ang PAL. Pero yung AirAsia, pagkakalam ko, dito rin yun eh. Basta dun sa ating unang pinuntahan ay exclusive siya. More likely, exclusive sa Cebu Pacific. So, ito dito, shared. PAL. Meron to pong international and local logistic. Hindi na ako sure. Hindi ko masabi dito kung may ganap, may bagong development o wala. May nabago ba? May mga changes sa settings, arrangement. Kasi hindi naman ako nagpupunta talaga dito lagi. Meron tong coffee shop. Dollar. Masarap syempre. Sayang nung pumunta ko ng Manila, that's August. Sayang, hindi ko nabura, na-corrupted. Ewan ko paano nangyari yun, nawala. Nakapanghinayang kasi Davao to Manila nakapal. Tapos balik sana ako ng Davao from Manila naman, pal ulit. Tapos hindi ko siya tinuloy, kinancel ko na. Basta may mga vlog ako nun sana eh. Sayang. Kasi first time ever ko talagang makapag-vlog sana sa PAL airport, mag-check-in, ganyan. So sige lang, never mind. So ito na yon, no? Sky Go Cafe. Sarap yan. Bago. AirAsia. Okay. So ito yung international gate. Sa unahan pa doon. So di ako sure kung ito na ba yon, yung international gate or doon sa kabila. Gate lounge number 4. Okay, so yan po yung ano natin dito ha, update sa may loob, sa may gate lounges. Gate lounges kasi maraming gates. So ngayon labas tayo sa may pasalubong center area. Okay. So ito na yon. Si Solomon's din fast food. Masarap tong mga ulam dito. Dollar, siyempre. Given na ho yan kasi nasa airport. Mahal ang renta dito. So, sarado sila kasi nga alas 6 pa yung flight natin. Early as alas 5 pa lang ngayon. Alas 3, alas 4, mga ganyang oras. So, hindi pa sila talaga open. Meron dito, CR para sa mga hindi pasahero. So, hindi passenger. So, may CR dito. For example, yung mga natitinda, mga cashier. So, pag sila naihi, bawal silang pumasok dito syempre sa gate lounges. Kasi bawal dun. Hindi naman sila pasahero nga. So, maraming sarado. Kasi nga, natutulog din sila. Pero ito dito, nakahanga si Bienvenidas. Kasi di natutulog si Bienvenidas. Talagang tuloy ang buhay, 24/7. Kahit naman ako, hindi ako matutulog. Airport, may mga tao pa rin katapanan. Lalo na at mas mataas ang traffic. Mas mataas ang traffic ng passenger. Kapag madaling araw, gabi madaling araw. Observe ko lang. So sa likod nitong Nam Souvenir, yan, mga siloy, mga ganyan pasalubong. Likod niyan ay arrival area, exit. So ito yung check-in area, check-in counters. AirAsia, maliit lang. PAL, maliit lang din.
Doon, Cebu Pacific, malaki. Oh, may bago ba? Parang wala naman oh. Paras pa rin. Still the same. Kailan ba huli tayo yung bumiyahe? Huli kong punta ng Manila August. Tama, August, September, October, November, December. Tama, August. Yung huli kong biyahe. So, ganun pa rin natin change. So, baba tayo. Dito, 24/7 ito mga pasalubong center na yan dyan na area. Tapos, ibig sabihin kung meron kayong gustong bilhin mga pasalubong, labas pa kayo dito ng konti kasi dito makikita. The souvenir shop. Ayan. Oh, durian dyan. I mean, durian candy. Vacuum freeze dried durian. Magkano kaya? Walang tao kasi. Kaya dito tayo makapagtanong. Garden Cafe. So, international departure dito na area. At meron palang OFW Lounge. Yan pala yung bago ngayon sa Davao City. OFW Lounge. Kung merong Mabuhay Lounge sa PAL, meron namang OFW Lounge dito sa Davao City International Airport. So siguro libre kape, libre kain, tubig, lahat baka may mga perks of being OFW. At dito ka dadaan sa Davao City International Airport. May mga dito ATM machine na available. Sarado. Ito na portion. Close. So, nagtanong tayo dito ngayon kung asan banda yung OFW Lounge. So, sabi ni Kuya na nag-i-scatter yata siya o nag-i-email basta naglalaro siya. Pwede email, no? So, sabi niya wala pa daw. So, baka din niya masyadong narinig yung aking tanong. Nasabi ko kung saan ang OFW Lounge. So, baka ang pagkarinig niya ay hindi pa open, wala pa, sarado pa. Sarado pa, mamaya pang mag-open, di ba? Galing. Almosala Prayer Room. Meron din prayer room dito sa Davao Airport. Di ako sure sa ibang airport sa Pilipinas kung meron ba. Naiya, Cebu. Di ako sure kung lugar na yan ay meron ba silang prayer room para sa mga kababayan natin mga Muslim. So sa baba na tayo magtanong kung saan yung OFW Lounge. Wala pa daw, no? So dalawa na yung pinatanongan natin. Dito din mga taga-airport siyempre. So, tinanong ko kung asan yung OFW Lounge. So, wala pa daw OFW Lounge. Ang meron pa lang daw na lounge ay Pugs Lounge. Hindi ko alam ano yung Pugs. So, ito yung natin ticketing area, check-in counters. So far, walang masyado. Walang tao masyado kasi nga napakaaga pa. Siguro yung mga flights around mga alas 6, alas 7, alas 8, no? Hindi na madaling araw. So, ito na yung ang check-in counters ng Cebu Pacific. Wait lang. Ito pala, matagal ko na tong tanong sa sarili ko kung meron bang check-in kiosk ang PAL tsaka AirAsia nakagaya sa Cebu Pacific. Wala pang AirAsia. Actually, ang AirAsia matagal lang tinanggal, di ba? Wala na. Pero parang narinig ko rin ulit na meron na naman daw. Bumalik na naman daw. Binalik na naman. So wala nga sila. Walang check-in kiosk ang PAL tsaka AirAsia. So far wala tayong nakita. Wala. So talagang Cebu Pacific lang sa Kalam.
Well, di nga din naman kasi ganun kadami ang pasahero ng PAL tsaka ng AirAsia dito sa Davao City Airport. Kaya ganun. Pero sa NAIA napakadami. May mga check-in kiosk ang ano. Although hindi pala ako sure. Yan ang assignment natin pag ako'y makapunta na ng Manila. Tatanong ko or titinan ko kung meron bang check-in kiosk ang PAL and AirAsia. Just like Cebu Pacific. So, labas tayo dito. Okay, dito tayo sa labas ngayon sa may departure area entrance or departure entrance area. Pero pabago-bago to ha. Minsan ang departure area or departure entrance ay nasa gitna, minsan doon sa kabila, doon sa dulo. Ngayon naman dito. Although last time I check or last time na ako yan dito, ito yung pinakahuling ano. Ito yung pinaka-entrance ng departure area. Pero pabago-bago nga, maniwala kayo sa akin. Does it mean na nakita nyo to ngayon sa aking video na ang departure area ay sa pinakadulo mula sa entrance mula sa entrance ng mga sasakyan. So does it mean na next month or next other months ay dito pa rin kasi maaaring mabago ulit diba? For some reasons. So okay na siguro tayo at least na ipakita ko sa inyo yung loob at labas ng airport. Ito naman yung arrival, if I'm not mistaken. Arrival ng international. Tama, ito na yun. Kasi minsan, kahit hindi tayo international passenger, hindi international arrival tayo, dito pa rin tayo dumaan nung araw. So parang ako yung nagtaka, bakit? So parang in some reason, parang meron silang renovation something doon sa domestic arrival. Kaya dito muna pinagamit muna sa mga domestic arrivals itong international arrivals. So that's what we call the depende sa panahon, diba? So doesn't mean na nakita nyo to dito sa aking video. For example, ito yung entrance natin dito sa pinakadulo, departure entrance or entrance departure area, ay dito pa rin ang entrance sa inyong pag-depart next time na kayo naman ang pupunta dito sa airport, diba? So changes may vary depende sa sitwasyon. Okay, so ito naman yun ang international arrivals. So dito naman na bahagi ay yung bagong gawa na extension, annex o ano ba tawag dyan, another building extension siguro, panigurado tawag dyan, mas accurate or mas malapit sa katotohanan yung sa ang term na nagamitin is extension, airport extension. Maaring yan pang international kasi ang ganda ng design. Ganun ba yan pag international? Mas pagandahin. Well, tayo mga Pilipino, colonial mindset. Mas mahal natin ang ibang bansa, mas pinapahalagahan ang dayo kumpara sa mga sariling atin. Okay, so nakaakyat tayo dito sa may waiting area kasi dito drop off area sa mga taxi, Grab, private cars. Dito naman ay pick up point ng mga taxi. Pick up sa ibabaw pick up, baba ay drop off. So may nabago ba? Tingin ko itong canopy parang mas pinalawak yung kanyang coverage. Kasi dati parang hanggang dito lang yung sa may ilaw. Hanggang dyan lang dati siguro parang dyan lang, parang hindi ako sigurado ha. Pero pansin ko lang parang mas lumawak yata siya ngayon. Or ngayon ko lang siya nabigyan ng pansin. So, basta paraan dito yung canopy dati sa may ilaw. Pero ngayon parang mas pinalawak pa. So siguro, dahil nga siguro napansin ng mga taga-airport dito na kapag malakas yung ulan, yung mga pasahero na sasakay ng taxi, mababasa. Diba? So at least ngayon, hindi na. So punta natin yung waiting area. Let's say kung meron ba nadagdag na upuan. Kasi dati, pagkaalala ko, 8. At least 8 na seating capacity. Hindi namin alam to. Okay, so hindi tayo lalapit pa. So kita ko na din mula rito na yung upuan, ganun pa rin. Wait lang, lapitan na lang natin. Tamad ko talaga yun.
Hindi, parang nawala na. Wala na tuloy yung ano. Parang wala na yung bench. Meron pa pala dalawa. Tingnan natin ha. Okay, no? So, confirm. Ganun pa rin yung upuan. Dalawang piraso pa rin ng bench na tag-aapat na seating. So, ibig sabihin, 8 pa rin yung seating capacity. Pero, mas pinalawak. Siyempre, matagal na yan ha. Basta nung una ng huli. Basta nung pinaka-unless ko, mga 2022, 2023. Nasa dalawang bench lang talaga yung tawag nito, provided para sa mga waiting passenger. So dalawa lang. Tapos per bench ay merong taga-apat na seating capacity. So that's total of 8. Tapos ang huli mga 2023, 2024, so parang nabago na kasi mas pinalapad na yung yung espasyo. So kahit walang upuan, may mga OFW or ano ba ta diyan, mga kababayan nating nakaupo lang sa gilid sa sahig. Or nakaupo sa mga malita nila. Ganon. Okay, dito sa labas, may mga siopaw din dito. So yun na may changes sa natin, waiting area kahit paano. Mas pinalapad. Pero matagal na yan. 2023, 2024. Andyan na yan. Ganyan na yan. Pinalapad lang yung space. Pero yung 2 benches provided for waiting passengers ay ganun pa rin dalawa. With 4 seating capacity equivalent or total of 8 seating capacity. Okay, so lagpas na tayo dito. Nakalabas na tayo ng sa mga parking space area. So andito na tayo sa pinaka-iconic na Dorian statue. Tapos ngayon, meron ako nakita dito airport canteen. So hindi ko alam kung yun bang canteen doon na dati na rin natin na-vlog dun sa dulo na yan. Is ito na ba yun, nilipat na ba? Hindi ako sure. So meron tayong nakita. Ito ko lang, napansin ko to nung huli, tapos ito ngayon ulit. Mas malinaw na siya ngayon. Mas napansin ko talaga siya, mas tiningnan ko na siya, mas sinilip, mas tinitigan. So airport canteen. Wala yan dati. 2022 wala yan, 2023. Or kung meron man, hindi ko nga talaga pansin. So hindi ko alam kung bago yon, ano yan, karagdagan or baka yung dito nilipat. Check na natin kung meron pa ba. Meron pa. So yung mga canteen existing pa rin naman doon sa unahan. So walang nawawala. May nadagdag lang. Siyempre, wala ng pandemic era. 2021, 2022, 2023 or 2022 na lang. So yun pa kasi yung time na pa rin, present pa rin yung mga protocols COVID. Kaya hindi pa masyadong maraming tao bumabiyahe. So ngayon, normal na lahat. Kaya yan, mas dami na yung mga pasahero. Plus Davao City, payaman ng payaman. Grabe, 8 billion na yung itanaas. Although hindi siya ganun kalaki, pero napaka-significant na ng 8 billion na increase from 2022 to 2024. Ibig sabihin 4 billion per year ang itinaas ng GDP ng Davao. This area is exclusive for arriving passengers only. So yun po yung nadaanan natin na passenger waiting area. Okay na, we're done. So we're all good in the hood. So maraming thank you sa mga nanonood. Sana ay nagustuhan nyo yung natin latest update sa Davao City Airport, mula sa gate lounges, sa may check-in counters, mga pasalubong sinners, and dito sa drop off and pick up and parking space area.